Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Vice President Sara Duterte Carpio may panibago na namang binabato na issue laban sa kanya at tila isang halo-halo at panibagong paninira na naman ang lumalabas para sirain di umano si Vice President Sara Duterte at kabayan Noli de Castro. Tila Sorry mga kaibigan, nagalaw ko yung mic. Duda di umano kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kapanig, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, atin ngang matatandaan kamakailan lamang ang naging viral na video sa mundo ng social media dahil sa pagtigil ng daloy ng trapiko sa Commonwealth Quezon City upang pagbigyan di umano ang pagdaan ni Vice President Sara Duterte na ayon pa sa uploader nito. Ngunit mariing itinanggi naman ito ng Office of the Vice President. Wala di umano itong katotohanan na ayon sa Office of the Vice President, walang kinalaman si Vice President Sara Duterte na pagpatigil ng trapiko sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ng araw na iyon dahil ito ay nasa Mindanao para sa World Teachers Day celebration at iba pang aktibidad. Ngunit tila nagdududa di umano si kabayan Noli de Castro sa isang panayam nito at ayon sa kanya, baka di umanong si Vice President Sara ang dumaan sa Commonwealth at dagdag pa nito at papano na lamang kung may lumalabas na leak video na magpapatunay na si Vice President Sara Duterte talaga ang dumaan. Grabe talaga itong mga media na itong mga kaibigan. Ano? Grabe kung makasilip ng buta sa ating mahal na Vice President Inday Sara. Talaga pinag-iinitan siya mga kaibigan ng mga dilawan na VIP. Yan ang naging tanong ni kabayan Noli kahit itinanggi na ng police traffic na nagkamali ito ng pandinig. At kumpirmadong nasa Mindanao nga itong si Vice President Sara Duterte at tila hindi umano ito kumbinsido at tila galit na galit pa nga si kabayan Noli sa mga makakapal na mukha ng mga VIP na nakakaabala na daw at nakakapurwisyo sa kalsada at tila pati si Pangulong Bongbong Marcos hindi nakaligtas dahil ayon kay kabayan Noli at tuwing may lakad ang Pangulo, maraming flights ang nadidelay dahil binibigyan di umano ng special treatment itong mga sinasabing VIP. Dapat tumagal itong klaseng tao mga kaibigan, pinapalayas sa Pilipinas no? Dapat hindi na ini-air itong mga klaseng tao Humingi naman ng paumanhin ang nasabing traffic officer kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kani-kanilang komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, si kabayan sasawsaw pa sa issue ng siya ay Vice President noon. Okay ba siya parang perfecto at malilinis? Yun na nga mga kaibigan, naging Vice President siya pero wala naman tayong naramdaman Wala naman siyang nagawa. Grabe itong mga ganitong klaseng tao mga kaibigan. Ano bang nagawa nilang maganda nung panahon nila kung walang masabing maganda, tumahimik na lang ang Pilipino, naghihirap at gutom ng hirap at buhat buwiti pang tumulong na lang kaya mawala ng kurap sa gobyerno. Basta Vice President Sara, suportado ka namin, mahal na Vice President. Go for President, we support you. Ikaw naman Sir Noli de Castro, naging Vice President ka rin. Ano bang legacy na naiwan mo sa bansa? Hay nako, puro batikos, dakdak lang ginagawa mo. Dapat lang dahil sa respeto at matagal na ginagawa yan, ikaw kabayan noong naging Vice President ka, hindi ka ba ginagawa ng ganyan? Kung sa bagay wala ka namang nagawa noon, nakaupo ka.
Sorry pero yan ang totoo. Wala nang magawa sa pagbalita yan kung di sirain ang gustong sirain nila. Tama lang yan, sana nga matanggal tapos palayasin dito sa ating bansa. Pwede na kung saan may kaguluhan, nagaganap o gera. Doon malaya silang gawa ng kung anumang gustuhin nila. Sir Noli, nagdududa ka kay Inday Sara, wag mong ipareha si Inday kagaya mo. Alam ko dati kay Vice President, pero sunod-sunuran ka lang sa President. Wala ka namang ginawa noong kapanahunan mo, diba? Tapos babanatan mo ang Vice President natin. Mas matalino pa yan kaysa sa'yo, Noli. Abogado yan, di kagaya mo. Newscaster ka lang. End quote. Bongbong Marcos, hindi man siya pwedeng magdikta kay Martin. Di ba? O sa feeling ng ibang mga kasama niya, pagdating mga kababayan sa pakikipagrelasyon sa ibang members ng cabinet. At saka siyempre, yung tiwala ni President Bongbong Marcos, buo sa kanyang pinsan. Kasi may masama na silang experience noon. Ilang beses na silang na-traidor. Lalo pa yung best friend mga kababayan ni Inday, si GMA po, ay may talagang records na may masamang reputasyon. Ilang beses na po yun na nang agaw ng posisyon o na kay Irap. Sunod mga kababayan, yung Hilo Garcia, kay dapat nagpanalo si EPG. Di ba? Sunod kay Pantaleon, Speaker of the House. Siyempre, mag-iingat po si President Bongbong Marcos. Ngayon, nag-attempt na naman na booking ng House leadership, na booking mismo ni Martin. Tapos bigla siyang magsabing tambalos-los. Di ba? So nasundan na po ninyo yung kwento kung sino yung may problema, kung sino yung mali. Ngayon, ito na, nagparinig na naman. Ayan po. No, who your true friends are, sabi ng Vice Presidente. Di sino niya, Mr. Maravillas, yung pinapatamaan. Ako, tingin ko, pinapatamaan na niya mismo nito, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag na tayo gano'n. Ang ibig niyang sabihin dito, mga kababayan, nakipagkaibigan siya sa ating Pangulo at sumang-ayon siya na mag-Vice Presidente on condition na siya yung iso-support. Yun ang nasa isip nila sa lahat ng bagay. Lahat ng demands. Pagkatapos ngayon, feeling niya, binibitawan na siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nagdesisyon po yung Kongreso, hindi man lang po nagsasalita tungkol sa confidential funds, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pinagsabihan si Martin na, Martin, bakit tinanggalan mo ng confidential funds? Yun, mga kababayan, ang nasa isip ni Inday. Reading ko man lang po. Tingin ninyo, tama yung aking analysis. Kaya ito, nagsabi si Inday, no, your true friends are. At saka si kay Martin, sa magpinsa dito patungkol mga kababayan, patama, kanino pa man. So bakit naman mga kababayan kasi sasakluluhan siya ng ating Pangulo na hindi nga siya nagsasalita sa walang tigil na atake ng kanyang tatay sa administrasyon noon pa. Di ba hindi man niya pinagtatanggol? Pagkatapos ang gusto niya, ipagtanggol siya. Kumbaga sa relasyon mga kababayan, one-sided lang. One-sided love affair. At saka, tingnan ninyo, mga kababayan, kailan nag-intensify yung pag-atake ni Maudigs? Nang pumunta siya sa Davao. So, ang ibig sabihin, talagang nagsumbong siya tungkol sa confidential funds, kung na yung ginawa sa kanya. And because of that, ayun, nag-alahamas na. Nag-alahamas. Si Maudigs. Imagine, pati yung military, tinatawagan na, pati yung police, na mag-intervene, short of calling for, an uprising. Siyempre, tatabang po yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Kaya medyo matabang yung makikita natin, ma-observe natin, doon mismo sa departure speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya, ipakita ko po sa inyo. Pero in-acknowledge siya, o na siya in-acknowledge ng ating Pangulo, sunod si Martin. Pero afterwards, biglang alis siya, nang lumingon, di bumaba sa stage yung ating Pangulo, lumingon siya. Siyempre, malapit si Martin Nasa harap mismo ng podium. Pagbaba, siyempre si Martin yung unang nilapitan, mga kababayan. Afterwards, nang lumingon yung ating Pangulo, napansin niya siguro, papaalis na. Biglang talikod si Inday. Inatake na naman po ng tantrum. Siguro, feel na feel mga kababayan ni Inday na Grabe mga kaibigan na pinag-aawin nila yung mga unity mo.
Basta ako mga kaibigan hanggat maaari, commit na lang tayo. Parehas na idol yung mga yan, Duterte at Marcos. Matabang na sa kanya yung mga members of the cabinet. Natural na po yun na reaksyon. Hindi na lang mag-iimikan kasi yung tatay niya, after siyang bumisita sa Davao, umatake ng umatake, siniraan ng siniraan, yung administrasyon, wala na daw oposisyon. What? So normal, didistansya sa kanya yung mga kasama niya sa gabinete. So walang pumapansin sa kanya doon. Kaya siguro, na-feel ni Inday yung init. Umalis na lang. O ngayon, sino yung may problema? Sino yung may kasalanan doon? Sila pong Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Gia, peace out.